school. Pangaturog na la daw lugod ka mo. Nanay, kailangan hibaro kami pagtipikit atong kalibungan kay kami lagapit mangungkoy dinhi. Atahala, paghinay ka mo nga ayaw pa kagabi ha. Para maiwasan iti epekto it mahugaw nga kapaligiran, importante may baruan it tama nga paglalabog it basura at tama nga butangan. Sundon ang recycling waste management nga nakakabulig liwat it pagtutok it pag-iiban it mga carbon footprints. Ngan paggamit it mas sa taas nga sakto nga teknolohiya. Ngan pagsuporta renewable nga pagkukuhaan hin enerhiya. Pahinumdum, tikanghan mga sponsored children, Han Plan International Pilipinas, Radyo Pilipinas Borongan, Provincial Information Office of Eastern Samar. Mga 10 cuttings. Tapos later, na-produce namin for the na mas ma-multiply and then evaluate ng mga farmers kung ano mas maganda. And then ang mga farmers mismo nag-select at sila nag-propagate. Wow. Yeah. Applicable din kaya ito sa OB? Yun, may mga teknolohiya din po ang OB Oh, sa okay. rapid multiplication. Mayroon din po tissue culture technique para sa OB. Okay po. Alright. Hindi lang po pagtatanim ang tinuturo natin, Doc, kundi pati processing gaya ng sweet potato flour at ice cream. Paano po nakakatulong ang value adding na ito para hindi lang basta-basta price takers ang ating mga magsasaka? Yung initially po, ang aming plan, atong sinabi ni Sir Arbon nga, yung you reduce losses sa farmers, dahil gagamitin mo yung mga non-marketable roots. Gawin mo siya ito pong flour, tapos yung flour pwede mo siya magawang cookies, magawa mo siya ng other items. So again, pwede mo rin siya gawin ng mga chips. Yeah. Yung ang chips na yan, iba't ibang variety po yan. Opo. Maganda po siya kasi yung iba't ibang kulay, mayroon pong nutrient contents. So, wala ka ng added na food color. Yung interesting po po, pag yellow, purple, and other things. Ayun. That's very Wala nice. na siya. Alright. Bilang project leader naman po, Doc, paano po naging crucial ang tulong po ng DOST Negros Island Region at PSRTC sa tagumpay na ito, sa tagumpay ng CES project na ito? Una po, naging platform po yung CIS project for collaboration. So marami tayong mga LGU, local government units, academ na nag-ambag-ambag ng what they have para po sa project. So collaboration. Second po ng resources kasi nag-provide po ng equipments for food processing, greenhouse para sa ating propagation. For example, yung flour, nung una nag-try kami sun-dried, hindi talaga pwede. Pero nung binigyan kami ng desiccator at saka ng other equipments, lalo na yung grinder, nakaka-produce ka, din nakakaluto ka rin, nakaka-bake ka rin, gawa ng oven and other things. Third, ng technical support, and it open up opportunity. Like ang sa chips, ngayon, nasa FDA na siya. Nag-submit kami for commercialization para ma-start ng startup. Then we are thinking of going startup din sa flour. Then ang isa namin pong partner, ang Carlos Hilado Memorial State University. Opo. Marami pong mga faculty nag-develop po ng iba't ibang recipe from sweet potato flour. Then they will introduce later sa community back in Calaon. So makakreate siya ng additional jobs. Oh, that's great. At ano po ang vision ninyo para sa National Training Center na itinatayo ngayon natin sa Canlaon? At paano ito magsisilbing hub para sa mga estudyante at farmers sa buong Visayas? Ito kasi yung we want it to be an empowerment through agriculture and technology. Kasi ang ganda kasi ng location niya, yung panoramic siya at ang Canlaon ay agricultural community. Tama. It's like open yan laboratory, for researchers. At the same time, makabridge siya sang gap between traditional form of farming. At the same time, incorporate natin ang modern innovation, by encouraging students, atong mga thesis, students to conduct research and other. At the same time, encourage youth to do agribusiness. Third, also, maging a hub na siya where you could have community interaction. Dahil malapit lang siya, the students or the researchers can see real problem from the farmers itself and can think ways and innovate on how to
give solutions. Tama. Tama. So parang ganun po. Alright, Doc. Para naman sa mga kabataang nakikinig pero ayaw na pong magsaka, ano pong mensahe niyo sa kanila tungkol sa modernized agriculture at kung paano ito pwede maging isang profitable at scientific career? Yung mayroon po kasi tayong trend na tumatanda na po yung mga farmers. Mhm. Basically 53 to 59 years old. At saka yung mga bata po hindi na po nagkahiligan yung farming. Gawa nakita nila farming is a hard work. Mhm. Hindi masyadong style ba? Wala siya out of na ano. Then hindi rin siya profitable. Pero yung government gumagawa po ng maraming paraan para po matugunan na ang agriculture or farming, hindi lang siya production farming itself, but to become an agribusiness enterprise. Mhm. So, gumagawa tayo ng government, no? Modernization through use of machineries. Tama. Binibigay nila. Yung meron na tayong digitalization. Yan. Use ang mga other equipments, hydroponics, Mhm. iba't ibang style na integration siya sa iba't ibang teknolohiya na pwede mapag-aralan ng mga bata. So, at the same time, ang agribusiness noon, yung business ng farmers, dalhin niya lang sa trading post. Mhm. Ngayon, yung mga bata, pwede na sila mag-text na lang. Mm. Yes, no? Oo, May tama. naano online siyang na lang digital nila. market. Oo. So, ini-encourage ko lahat kasi very rich po ang Philippines. Totoo, ma'am. Very rich. No po. At saka po yung potential talaga ang ating agriculture at saka fisheries. So, kailangan po tayo ng bansa. Kasi ang food security is basic. Everyday po, lahat na tao kailangan ng pagkain. At in the future po, kailangan po, mayroon pong mga tao na mag-produce nitong pagkain to become secured. And once we have food security, we have other forms of security. Tama po. Kasi Tama. pagbusog, happy. Doc, sa mga gustong bumili ng produkto, saan po sila pwedeng umorder? Yan po sa PSRTC pwede po. Pwede lang po sila kung magtanong dito sa program, halimbawa, pwede lang kami ma-reach o through the DOST. Hindi lang po pagtatanim ang tinuturo natin, Doc, kundi pati processing gaya ng sweet potato flour at ice cream. Paano po nakakatulong ang value-adding na ito para hindi lang basta-basta price takers ang ating mga magsasaka? Yung initially po, ang aming plan, atong sinabi ni Sir Arbon nga, yung reduce losses sa farmers, dahil gagamitin mo yung mga non-marketable roots. Gawin mo siya ito pong flour. Tapos yung flour, pwede mo siya magawang cookies, magawa mo siya ng other items. So again, pwede mo rin siya gawin ng mga chips. Yeah. Ang chips na yan, iba't ibang variety po yan. Opo. Maganda po siya kasi yung iba't ibang kulay, mayroon pong nutrient contents. So wala ka ng added na food color. Yung interesting po pag yellow, purple, and other things. That's very Wala nice. na So, siya. bilang project leader naman po, Doc, paano po naging crucial ang tulong po ng DOST Negros Island Region at PSRTC sa tagumpay na ito, sa tagumpay ng CES project na ito? Una po, naging platform po yung CIS project for collaboration. So marami tayong mga LGU, local government units, academ na nag-ambag-ambag ng what they have para po sa project. So collaboration. Second po ng resources kasi nag-provide po ng equipments for food processing, greenhouse para sa ating propagation. For example, yung flour, nung una nag-try kami sun-dried, hindi talaga pwede. Pero nung binigyan kami ng desiccator at saka ng other equipments, lalo na yung grinder, nakaka-produce ka, din nakakaluto ka rin, nakaka-bake ka rin, gawa ng oven and other things. Third, ng technical support, and it opened up opportunity. Like ang sa chips, ngayon, nasa FDA na siya. Nag-submit kami for commercialization para ma-start ng startup. Then we are thinking of going startup din sa flour. Then ang isa namin pong partner, ang Carlos Hilado Memorial State University. Marami pong mga faculty nag-develop po ng iba't ibang recipe from sweet potato flour. Then they will introduce later sa
community back in Calaon. So makakreate siya ng additional jobs. Oh, that's great. At ano po ang vision ninyo para sa National Training Center na itinatayo ngayon natin sa Canlaon at paano ito magsisilbing hub para sa mga estudyante at farmers sa buong Visayas? Ito kasi yung we want it to be an empowerment through agriculture and technology. Kasi ang ganda kasi ng location niya, yung panoramic siya at ang Canlaon ay agricultural community. Tama. It's like open general laboratory, no, for researchers. At the same time, makabridge siya sa gap between traditional form of farming. At the same time, incorporate natin ang modern innovation, no, by encouraging students, no, atod mga thesis, students to conduct research and other. At the same time, encourage youth to do agribusiness. Third, also, maging a hub na siya where you could have community interaction. I So, see. dahil malapit lang siya, the students or the researchers can see real problem from the farmers itself and can think ways and innovate on how to give solutions. Tama. So, parang ganun po. Alright, Doc. Para naman sa mga kabataang nakikinig pero ayaw na po magsaka, ano pong mensahe niyo sa kanila tungkol sa modernized agriculture at kung paano ito pwede maging isang profitable at scientific career? Yung mayroon po kasi tayong trend na tumatanda na po yung mga farmers. Basically 53 to 59 years old. At saka yung mga bata po, hindi na po nagkahiligan yung farming. Gawa nakita nila, farming is a hard work. Hindi masyadong style ba? Wala siya out of na ano. Then, hindi rin siya profitable. Pero yung government, gumagawa po ng maraming paraan para po matugunan na ang agriculture or farming, hindi lang siya production farming itself, but to become an agribusiness enterprise. So, gumagawa tayo ng government, no? Modernization through use of machineries. Tama. Binibigay nila. Yung meron na tayong digitalization. Yan. Use ang mga other equipments, hydroponics, iba't ibang style na integration siya sa iba't ibang teknolohiya na pwede mapag-aralan ng mga bata. So, at the same time, ang agribusiness noon, yung business ng farmers, dalhin niya lang sa trading post. Ngayon, yung mga bata, pwede na sila mag-text na lang, ito yung business, no? Oo, May tama. naan Online na siyang lang digital nila. market. Oo. So, ini-encourage ko lahat kasi very rich po ang Philippines. Totoo, ma'am. Very rich. Opo. At saka po yung potential talaga ang ating agriculture at saka fisheries. So, kailangan po tayo ng bansa. Kasi ang food security is basic. Everyday po, lahat na tao kailangan ng pagkain. At in the future po, kailangan po, mayroong pong mga tao na mag-produce nitong pagkain to become secured. And once we have food security, we have other forms of security. Tama po. Kasi Tama. pagbusog, happy. Doc, sa mga gustong bumili ng produkto, saan po sila pwedeng umorder? Yan po sa PSRTC pwede po. Pwede lang po sila kung magtanong dito sa program, halimbawa, pwede lang kami ma-reach o through the DOST at saka po sa amin din contact number. Ayan. Oo. Alright. Sa inyo na po namin ipararating, ma'am, lahat ng mga order para malaman po natin talaga na patok ang ating pong mga nagong produkto. Magpa-franchise po mag-franchise daw si Oni. Si Olio. Alam mo, malaki talagang tulong yan sa mga farmers. Alright. Lalo na ngayon na naka-experience ng maraming calamity. So it is a big help. Tama po. Alright. Maraming salamat, Dr. Victoria Escobar de Monteverde, ang Project Leader at President ng Potato Systems Research and Training Center Incorporated or PSRTC. Ayan. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat. Hanggang sa susunod pagkakataon po. Thank you po. Samantala mga kunek, oras na para naman ating alamin kung ano makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw straight from the SNT Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusridum. Sa darating ng Martes, Hunyo 2, ang DOST ay makikiisa sa Sigma Asia 2026 AIBC Asia Conference. Ito ay isang makabuluhang talakayan tungkol sa artificial intelligence at iba pang emerging technologies sa kung paano nito hinuhubog ang global digital economy. Ibabahagi ng ating departamento kung paano natin
pinapangunahan ang tunguhing ito sa bansa. Sa parehas na araw din ay pagdiriwang natin ang 10 taong anibersaryo ng DOSTV. Sa Biyernes naman, 5 ng Hunyo ay opisyal ng ilulunsad ang Regional Yarn Production and Innovation Center, RIPIC, sa University of Southern Mindanao o USM. Ilan lamang ito sa mga kaganapan na ating isinagawa at isasagawa upang maibahagi ang kaalaman at mga programa sa agham tungo sa isang mas maunlad, ligtas at protektadong Pilipinas. Maraming salamat sa Krine, mga kakunak. Yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din mapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Ako yung kapatid sa Imbabuid, Oring Miranda. At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam at sa ngalan ni Secretary Dr. Renato Solidum Jr., ako po si Napoleon Juanillo Jr. patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka, One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng